Ano ang balita, Peter, dito sa ating pong repatriation ng mga OFW? Ang balita ngayon, dyan lang sa Iraq, talagang magiging mandatory ang repatriation, yung evacuation na sinasabi. At doon naman sa ibang mga lugar, siyempre, medyo oobserbahan pa. Kaya dyan pinadala itong si Mato. Oo. Pero ang tanong, bakit may OFW sa Iraq? Meron tayong deployment ban, matagal na yan eh. Paano nagkaroon ng mga Pilipino ron? Ano ba ang ibig sabihin nito repatriation? Tinatakban ba natin o pababayaan lang ba natin yung pong mga may kagagawang kung paano nakapasok sa Iraq yung pong mga tourist workers na Pilipino? Mga karamihan dyan undocumented eh. At ang nagpapaalis niyan yung Bureau of Immigration eh. Yan na rin ang recruiter eh. Illegal recruiter, Bureau of Immigration. At ito namang si Bongbong Marcos, mga kaibigan, mukha nang gagaya na lang sa atin. Yung ating madalas na sabihin sa mga nakaraan, matagal na, at paminsan-minsan naririnig niyo yan, di ba? Yung pong dapat na magkaroon ng mga revision sa ating textbook, di ba? Sinasabi natin dyan, bawat presidenteng matatapos, dapat yung mga libro, yung may kaugnayan sa kasaysayan ng ating bansa, dapat yan nilalagay dyan ng istorya, hindi ba? Katulad halimbawa, yung sinasabi natin sa panahon ni Erap, siya po napatalsik, di ba? Ng taong bayan. Pagkatapos siya po ay nahatulan sa kasong pandarambong. Pero yan, wala sa libro yan. Wala. O, di ba dapat nakalagay yan para magsilbing leksyon sa mga mamamayan, di ba? Lalo na magmulat sa mga kabataan. Na hindi tama maging masama ang leader sa Pilipinas. O wala, mga kaibigan. Siyempre, nung nahatulan si Erap, napabagsak sa pwesto, tapos nahatulan, nakulong, wala yun eh. Kaya ano nangyari? Nangyari, tumakbong mayor sa Maynila noong 2013, nanalo. Sa akin hindi baling ko hindi yung nanalo eh. Bakit may bumoto? Diba dapat walang boboto? Diba totally wala talaga? Yung kamag-anak niya, boboto siya, diba? Okay lang yun. Pero ang publiko, boboto, mandarambong, sintensyado, napatunayan. Wala mga kaibigan Kaya sabi raw ni Bongbong, tinuturuan nyo ng mali, ng kasinungalingan ng ating mga anak. Kaya gusto niya raw po ma-revise yung pong mga textbook. Paano? Si Marcos nga lang ang laman dun Pasalamat ka, Bongbong. Kasi kung wala kami, wala yan. Hindi mo maiisip yan. Dito naman karamihan dito kumokopya mga kaibigan para may masabi silang tama. Whether Marcos yan, whether ano pa yan mga kaibigan, alam ninyo, kailangan talaga malagay sila sa kasaysayan sapagkat usong-uso dito sa Pilipinas yung distortion of history. Binabaluktot ang kasaysayan. Tulad ng ginawa nila kay Dr. Jose Rizal.
dinadakila nyo si Dr. Jose Rizal, tapos ganun din ang ginagawa ninyo. Kung ano yung ginawa ng mga bumaboy kay Dr. Jose Rizal, eh, yun din ang ginagawa ng mga eskwela. Di ba? Kaya malaking katarantaduhan dito eh. Ano nangyari? Maayos naman daw yung Nazareno. Yung pista ng Nazareno. Oo. Maayos ang gulo. Hatawan ang nangyari. Ha? Oo, hatawan ang nangyari. Oo. Ang mga pulis, nagkakataon ng mga tibon. Ang nangyari dun Pulis Nazareno eh. Alain ninyo, may walang hiya pa ng agaw ng cellphone. General daw. Reporter yun. Bawal nang kumuha. Palibasa, may binubugbog silang deboto. Sinasakal. Oo. Alam mo tuloy yung prosesyon, rally. Oo. Nangyari. Ang dami sundalo. Akala nyo, mga pulis lang laro. Ang daming marin, nakita ko ng personal. Naglakad ako mula dyan sa Luneta hanggang doon sa Sampaloc. Wala ka na madaanan eh. Sumali ka? Hindi, wala ka madaanan eh. Buti nga kung naroon si Nazareno, baka umakit na ako sa taas nun eh. Para na ako wala ka madadaanan. Napakahigpit ng seguridad, napakahigpit ng mga sundalo at saka ng mga pulis. Wala nang nagagawang tama yata eh. May nagmamagaling eh. Bali ba inaangkin yung karangalan, di ba? Hindi bali na. Anong karangalan niya, minumura ka ngayon sa social media? Karangalan ba yan? Bueno, marami pa ho tayo may pinatay na mayor na ba yung ngayon yun? Ha? Sa Batangas, Oo, yung... dating congressman yan. Pagkatapos, hindi, si Mendoza. Mendoza, Si Edgar Mendoza. sinunog yung kotse. Pati sila, no? Dala, sinao. Tatlo yata, dinala sa Quezon. Alam mo ba kung sino si Edgar Mendoza? Yung Edgar Mendoza na yun, dating commissioner ng Bureau of Immigration. Walang... tagal, bago siya nadali. Kaaway niya ni Nani Perez yan yun ang pagkakaalam ko At yan, nakapagtataka yan, naging congressman, na yan, na-disqualify na yan Nahatulan yan perpetual disqualified yan, perpetually disqualified to hold any public office. Ha? Siya disqualified, yung pera niya hindi. Oo. Magandang gabi, Elvis. Magandang gabi po, Ka Percy. Saan ka ba ang lugar dyan Saan ka bang lugar dyan sa United Kingdom? Dito po tayo sa Central London po. Pagkagaling natin ng Japan, dumiretso na po tayo dito Wala na po kasing entertainer sa Japan Kaya dito na po ako napadpad. Napalitan ng entertainer doon, naging entertainer Meron po. Yung nga po nung araw po kasi nung ako'y bumabiyahe. Nung ako'y bumabiyahe, talagang napakaganda na Japan, napakaraming Pilipino, marami pumapasok na pera sa bansa. Ewan ko ba kung bakit pinahihirapan ng gobyerno natin ang magpapasok ng mga entertainer sa Japan. Sana po makagawa kayo ng paraan dyan para lahat ng entertainer sa Japan, sa Pilipinas mapunta po ng Japan uli. Hindi. Ang nagpatigil niyan, yun din yung gobyerno rin ng Japan. Matagal na Alam ko kasaysayan yan, Elvis Ganun po ba? Oo. Dati po sa Kinsyo, tsaka sa Koiwa, ang dami-daming Pilipino. Mga banda, ngayon wala na po huli na yon yung sinasabi mong Kinsyo. Yung sinasabi natin sa'yo,
since 1970s, nasubaybayan ko na yung Japan hanggang sa mawala yan yung mga entertainer dyan. Oh. Baka po siguro kaya itinigil ang Japan dahil nakukulitan na sa mga process ng ng ating gobyerno. Hindi yon, ang naging huling dahilan yan yung pag-retaliate ng Amerika sa Pilipinas noong panahon ni Opo. GMA. Nagalit ang Amerikano nung hindi tayo magpadala ng mga sundalo sa isang bansa sa Middle East. Nakalimutan ko kung anong bansa yun. Sa Kuwait yata yun eh. Wait, Oh, mga kaibigan ang pinadala ni GMA engineering na mga sundalo. Hindi para lumahok sa gera. Kung hindi engineering. Ngayon, ang ginawa ng Amerikano sa galit, binanata ng Japan sa human trafficking. Yun. Yan, ang naging issue. Kaya yan, dapat ang mga Pilipino, alam yung mga ganyan, hindi yung daldalang ng daldal. Oo. Nakikimura kayo sa Amerika, hindi naman ninyo naiintindihan, di ba? Oo. At saka doon sa ibang bansa. Ang ginawa ng Amerika, ang in-expose nila, yung human trafficking, inaakusahan nila ang Hapon. Alam mo naman ang Hapon, ang galing ka ron, di ba? Ang Hapon ayaw ng kahihiyan yan, di ba? Ayaw nila. Kaya ang ginawa ng Hapon, dahil doon sa kahihiyan na yon na inilako sa mundo, pinatigil nila ang pagkuha ng mga entertainer. Kasi, Isa pa nga po pala. Opo. noong mga panahon na yon, hindi na banda mga pumupunta ron, hindi na entertainer, entertainer na rin eh. Oo. Alam mo naman yan eh. Po, Di ba? ngayon po Ngayon Oo. po Oh. ngayon po dito sa Japan mga kakilala ko sabi hindi na raw nila kailangan ng mga banda nakamukha dati ngayon daw po ang mga babae ngayon daw po Pilipino ron okay na raw po sa mga Hapon yung mag-iPad na lang pero basta nakasuot ng sexy. Hindi, alam mo ngayon ultimong lola ron tinatanggap na. Basta foreigner. Kahit ubasang. Di ba yung mga nandodong Pilipina? Wala na eh. Wala na, Wala na. matatanda na po. Oo, matatanda na. Mga ubasang na. At saka nga po pala, tungkol naman po kay Erap Estrada, Oh. sana po mabago na yung sistema ng ating gobyerno na yung mga politiko na mapapatunayan na mayroong bahid ng pagkakamali o pagkakasala. Hindi bahid yun, sana po, napatunayan sa susunod nga. na eleksyon, Oh. hindi na sila pwedeng tumakbo uli. Hindi, may batas tayong gano'n, Elvis. Ha? May batas na yun. Matagal ng batas yun. Kaya lang, Po sa Erap Estrada. walang Kasi hiya, walang hiya Revilla. nga yung mga nakaupo sa sa COMELEC tsaka sa Korte Suprema Pinayagan nila pwede. Binibigyan ng katwiran yung napardon daw. Hindi naman pinapardon sa kanya yung hatol Oo. Ang pinapardon sa isang kriminal, hindi yung nagawa mong kasalanan. Ang pinardon sa'yo, yung kulong, yung parusang tama kulong. Kaya yung krimen at yung nagawa mong krimen, nananatili yun. Anong katarantaduhan ang pinagagawa ni Sixtong Brillantes dyan, tsaka ng Supreme Court noong mga panahon na yun. Panahon ni Panot yun Yan ang mga dapat ikagalit ng tao sa dating administrasyon. Hindi yan kung ano-anong katarantaduhan pinagsasabi ninyo. Dilawan. Wala kayong issue Ang gusto ninyong issue, yung pagnanakaw lang ng iba. Pagka yung kasama na nagnanakaw ngayon, hindi kayo galit. Ang gusto nyo lang pag-usapan, yung dating pagnanakaw. Hindi kayo magiging patas. Kaya nga, dapat, yung kaso ni Erap, maging example sa lahat yan. Hindi ba? Hindi yung... kaya nga lang Hindi yung... matigan Hindi yung komo kaalyado yung nakaupo, papayagan. Di ba? Oo. Pag hindi kaalyado, gigipitin. Hindi ganun ang batas.
Hindi Eh, ba? dapat po, Hanggang mabago ngayon, po yun. controversial Eh, tsaka, Sige, Elvis. Hindi, dapat nga si Erap, di ba? Napwesto pa ulit yan. Eh, ang daming nilabag niyan na batas. Dapat nga yan, nasa kulungan ulit yan eh. Kasi nilabag niya yung kondisyon sa pardon. Yung binibigyan ng pardon, may kondisyon yun. Ayon sa batas. Di ba? Oh, at in the first place, ang natanggap niya hindi absolute eh. Conditional pardon yun. Oh, kaya nga eh, binuhol ng Korte Oo. Suprema yung desisyon eh. Hindi ba eh? Oh, mga kaibigan eh, paano mong i-justify na yung pardon, halimbawa, yung pinardon na tao, nagkasala ulit, abay, kailangan ibalik sa kulungan yan. Naalala mo sabi ni Duterte nung minsan, kinimbilyo niya sa Oo. batas. Baka ibalik ka to sa kulungan. Oo. May Abay, ang daming nilabag na batas ni Erap. Dapat, unang-unang nilabag ni Erap, hindi niya isinole yung dinambong niya na ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan, ipinasosoli sa kanya. Ayun, paglabag sa pardon yun Oh, bakit hindi siya binabalik sa kulungan? hindi po pala dapat pagtiwalaan yan. Yan si Erap Estrada. Hindi lang si Kaya Erap, lang po, pati yung mga nangangasiwa ng gobyerno natin, hindi dapat pagkatiwalaan, pagkaganyan. Anong klaseng administration of justice yan? Hindi ba? Mga Opo. kaibigan. Oh. Ano pa, Itong Elvis? si Revilla naman po, bakit po ito nakalabas? Ako po papayag ako na halimbawa napayagan lumabas, pero kung bumuno siya ng 10 taon halimbawa, yung mga humatol sa kanya at mga tumistigo para siya makulong, dapat ikulong din sa mahabang panahon. Hindi, ganito yan, Elvis, ha? Kinu-question namin yan. Dito sa programa lang natin yan binabanggit. Sa ibang programa, hindi na binabanggit yan. Kahit sa Wala mga po, dyaryo, wala po. kahit sa mga dyaryo, hindi na binabanggit yan. Siguro na mga natapala na. Ngayon, eto yan. Meron desisyon, di ba, pinawalan sala siya. Pero, yung dalawang kasama niya ay hinatulan. Si Napoles at saka yung dati niyang chief of staff na si Cambe. Ngayon, alam mo ba ang kasong plunder, ang bawat krimen, katulad ng plunder, di ba, krimen yan eh. Opo. Ang bawat krimen, meron tinatawag na, ano yun? Conspiracy. Hindi, yung elements of the crime. Oo. Di ba? Elements of plunder. Ano ba yung mga elemento ng plunder? Oh. Sa plunder, ang pangunahing element ng plunder ay yung conspiracy. Sa buwatan. Para magkaroon ng plunder, kinakailangan may nangyari sa buwatan. Yan. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. Ngayon, paanong nangyari na si Bong Revilla ay napalaya, yung dalawa niyang kasabwat ay nahatulan? Yan, oo. Dapat, kung siya ay napalaya rin yung dalawa. Oo. Tama po. Di ba? Ngayon, kung nahatulan yung dalawa, dapat nahatulan din si Bong Revilla. Kasi ang Tama. act of one is an act of all. Yun, ang Ganun principle yan. ng conspiracy is an act of one is an act of all. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Kaya pag hinatulan yung isa, hatulan lahat yan. Oo. Ganun yan. Yun ang conspiracy na tinatawag, Elvis. Ngayon, magdidesisyon dapat ang Korte Suprema dyan. Kasi siguradong aapila ni Napoles yan at saka nung Cambe. Kikwestiyonin yan. Tignan natin kung ang Korte Suprema ay magdidesisyon ng makatarungan. Yan. Kasi hindi pa final yan. Gagawa ng makatarungang paghatol. Kasi aapila yung kaso di ba? Sasabihin ng dalawa, wala kaming kasalanan Pag-aaralan ngayon ng Korte Suprema yan, kung yung desisyon, yung hatol sa kanila ay naging o naaayon sa batas. Ganun yan. Isa nga po pala, isa pa nga pala, yung mga Pilipino at gobyerno na umaayaw sa Amerikano. Bakit sila ayaw sa Amerikano? Samantalang pagka nangangailangan ng tulong ang Pilipino,
tinatanggap nila yung tulong ng Amerikano. Sabihin mo kung ano sino mga gusto nila, puro mga American product. Kaya ako naniniwala, Percy, na yung ating pagkakaroon ng independence ay hilaw. Maganda po sana Hindi kung yun. tayo nagkaroon ng independence, kung mapapabuti, kaya lang po, naging daan po ito para lumabas yung mga magnanakaw, yung mga tuso, yung mga talamak sa kapangyarihan. Hindi, kaya nga nagpapasalamat ako ngayon sa Amerika eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Meron silang bagong batas eh. Hindi bago, dati ng batas. Inamyendahan lang. Oh, kasama mga magnanakaw eh. Yung sa human rights violation. Oo. Kasama mga magnanakaw doon, di makakapasok sa Amerika. Opo. At least may ginawa sila na makikinabang din tayo, mga Pilipino. Di ba? Hindi na sila pwedeng pumunta ron. At kung sila may ari-arian doon, kukumpiskahin. Kumpiskahin. Oh. Dahil- Ayaw ba natin Maganda po yun? yan. Eh dito eh, pinakukumpiska ng husgado yung perang ninakaw ni Erap. Hindi kinumpiska eh. Oo, nakatwira eh. Anong katarantaduang hustisya meron dito sa Pilipinas? Ano po ba palagay nyo? Bakit hindi po makumpiska yung pera? Eh pinagati-hatian nila. Yun. Ang Kesa ibalik sa bansa. Yun ang ano ron. Ibig dapat sabihin ibalik nun. sa estrada sa kulungan. Ay hindi pa yun. Ang dami pang nilabag niya. Di ba ang daming ninakaw niya sa Maynila? Noong nakaupo yan. daming binenta. Oh. Pinagbebenta niya, hindi naman siya may-ari. Oh. Wala naman po kasi nagawang mabuti yan eh. Yun na nga eh. Naging presidente siya, wala siyang nagawang mabuti. Si Binoy, walang nagawang mabuti. Ang sinasabi ko nga, hinahamon ko ang kahit sinong aso ni Erap. Ha? Opo. Magsabi lang kayo ng isang magandang ginawa ni Erap para sa taong bayan. Titigilan ko na yan. Oh. Para hindi siya maging masamang halimbawa sa mamamayang Wala pong Pilipino. maiharap sa inyo, Percy, dahil alam nila walang Isa lang eh. masasagot sa inyo. Oh, isa lang ang hinahanap ko. Wala eh. Wala akong makita eh. Ano sasabihin magandang ginawa niyang magmula nung naging mayor yan? Sige nga. Oh. Yun ang sinasabi natin. Okay, Peter. Kaya yung panawagan ni Bongbong, napapanahon yan eh. Kasi natatandaan ko nung bata ako, nag-aaral ako, lahat ng naging presidente, alam namin ng kasaysayan. Nasa social studies. Social studies, alam mo na eh. Hindi ba? Halimbawa, si Aguinaldo, si Rojas, si Ismeña, si Quezon. Alam na natin si Mabini, Lumpo. Oo. Di ba? At saka naroon ng kasaysayan nila. Ito niya, namatay, atake sa puso. Eh, nung pinalabas yung pelikula ni General Luna eh, Oo. ang dami nagtanong, ba't niya nakaupo si Mabini? Kita mo? Oo, wala eh. Di ba? Paano nawala yung social study sa textbook? Nawala yan. Wala eh. Kaya yan, dapat mabalik yan. Paano naging corrupt? Kung ano-anong opisina pinagtatayo, nagkaroon ng textbook board, puro magnanakaw yung nakaupo ron eh. Sila nagre-rekomenda na ito ang ito ang ipapa-imprentan libro o kontratahin na klase ng libro. Ang tagal niya, sa loob ng mahabang panahon pa ni Cory nung itayo yan, mga textbook board na yan. Puro magnanakaw ho yan. Oo. Ha? Ang ginagawa niyan, yan ang nangongontrata. Yan, oo. Yung mga contractor kanila. Kaya nung tignan yung mga libro, di ba may nagbulgar niyan? Asa na yun? Di ba in-isolate yun? Yan, oo. Ha? Binulgar niya yung mga mali. Binulgar niya yan. Puro mali-mali Ang yung dami. mga, hindi lang spelling, pati mga datos na nakasulat sa libro, mga kaibigan, mali-mali. Ano nangyari sa kanya? Alam mo, ang gumagawa sa tao, yung kasaysayan eh. Ang nangyayari ngayon, sila gumagawa ng kasaysayan eh. Merong kasabihan, hindi ka makatataka sa kasaysayan. Nakita mo si Aguinaldo, kahit anong pagpapaganda gawin, nabubulgar yung ano eh. Hindi tamang Inuusig siya ginawa. ng kasaysayan. Ganyan din yan kay Erap. Oo. Kahit anong takip ninyo dyan, mabubulgar yung kasaysayan. Akalain mo, yung demonyong yan, nahatulan. Pagkatapos, anong taon yun? Nahatulan yan. 2007. 7, no? Di ba? Pero nung ibagsak siya, 2000, di ba? Year 2000.
Oh, lahat 'yun hindi alam ng mga bata nung panahon na 'yun. Oo. Nung mangyari 'yun, mga ano pa, Oh, paslit pa. paslit pa. Kaya Oh. nung mga ano na, Nung tumakbo nung 2013, ilang taon na sila nun? oo, bata Hindi na nila alam na si Era pala pinatalsik ng taong bayan at saka nahatulan. Paano wala sa libro? wala. Oo. Di ba? Katago yun eh. Oh. Yung, Kita mo, di ba, tagal na natin pinag-uusapan ito. oo. Oh. Kaya dapat yun, talagang ibalik yun. Ha? Kamukha ng good manner, right conduct. na Oh, wala di na ba yan. yan, pinag-uusapan na rin nila ngayon. Ngayon, Gusto pa nga nila mag-isa batas pa. Oo. Di ba? Tagal na natin sinasabi yan sa kabilang himpilan pa. Lahat dito lang naman makokopya sa atin. Paano? Ang sinasabi natin, yung makakabuti na hindi ka magkakapera. Kasi ang gustong pag-usapan ngayon, ang gustong issue na agenda na pinag-uusapan, pati sa media, mga kaibigan, yung pagkakaperahan Yung katotohanan, ayaw naman nila ilabas. Ultimo itong mga umuusig sa media, yung mga nagmumura din sa media na yung mga nasa yung mga miron, yung sa social media, yung mga troll. Ultimo yung mga animal na yan Mga walang malasakit sa kasaysayan yan Wala. Ang tatapang nyo ngayon lang Kasi yung pinagsisipsipan nyo ngayon, yung gusto nyo pagsipsipan, yun ang nakaupo Dapat yan ginawa nyo yan nung wala yan sa pwesto. Yan, oo. Katulad kami nung araw, di ba? Binabanata namin si De Lima, si Panot. Nasa pwesto sila. Nakapes yan. Paano? Karapatan mong banatan sila. Di ba? Kung may pagkakamali. Kayo binabanatan nyo, wala sa pwesto Hindi na makapagtanggol. Ano silbi nun? Kaya ang gustong-gustong pag-usapan nila yung pagnanakaw nung iba yung pagnanakaw ngayon, ayaw nyo. Ayaw nyo. Iniiwasan nyo, yun ang ginagamit nyong kumot para wag mapag-usapan yung mga katiwalian ngayon. Paano maayos ang bansang ito kung puro gago ang lipunan, mga kaibigan? Nagdudunong-dunungan pa, hindi naman marunong. Akala nila, yung ginagawa nila, mga kaibigan, na halimbawa, yung pagnanakaw lang nung mga nakaraan ng gusto nila, na pag-usapan. Pag pinag-usapan mo yung katiwalian ngayon, sasabihin, dilawang ka raw. Mga gago ito. Di ba? Ano yung tinuturo nyong yan? Yan. Nagpo-produce kaya dumami ang mga gago, tanga, bobo dito sa Pilipinas dahil sa ganyan. Kaya ang korap dito, talagang abusado Alam nila ang publiko Yan ang nangyari ngayon. Tsaka natutuwa ang mga magnanakaw. Oo. Pagka kayo, gago, tanga, at kayo pa ang lalakas ng loob, wala naman kayo nalalaman, kung makapagmura kayo sa mga nasa media, wagas. Pag-usapan ninyo ngayon, ito di ba itong Nazareno, merong napabalita na si Jun Veneracion, reporter ito ng Channel 7. Okay. Kino-cover niya yung yung prosesyon na yan, di ba? Pagkatapos kinukunan niya ng cellphone yung isang insidente, isang pangyayari na sinasakal ng mga pulis yung isang deboto. Inihulog pa sa simento Nakita ng general na kinukunan niya. Ito palang general na ito yung naka-assign dyan sa Southern Police District, yung hepe ng Southern Police District. Ngayon, kinuha niya yung cellphone. At nung i-play yung cellphone ulit, nung mabawi na, narinig doon, burahin nyo. Yan si Jun Veneracion kinukunan ewan ko kung ano yung sinasabi. Basta yun ang content na nasagap na sinasabi ng general. Inagaw sa kanya yung cellphone at binura yata yung iba.
Ngayon, eto ngayon. O yan, ano tawag mo dyan? Mm. Hindi ba yan paglabag sa kalayaan sa pamamahayag yan? Maliwanag na maliwanag yan. Meron siyang karapatan under the Constitution na i-exercise yung kanyang kalayaan at karapatan sa Pamamahayag. pamamahayag, At saka sa rin- pagganap ng kanyang tungkulin bilang isang mamamahayag. Oo. Ngayon, ginawa mo sa kanya yon, hindi lang yun ang nilalabag mo, kundi pati yung karapatan niya. Oo. Yung karapatan niyang gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang mamamahayag ay nilabag mo. Oo. Reporter yun eh. Kaya ako, kilala ko yun eh. Oo. Yung si Jun Veneracion, nasa bandating istasyon yan. Alam ko, nasa Channel 9 yata nung araw yan eh. Nung panahon ni FBR, nakasama namin sa ano yan eh, sa pag-cover sa ibang bansa eh. Sa Amerika, nung nagpunta ron si Ramos, 1995. Kasama namin yan eh. Mga kaibigan eh. Mabait yan eh. Oh, ano kasalanan? Tsaka, bakit mo ayaw pakunan ng video? Oo. Ano Ha? tinatago mo? Hindi ba, kuwan yun? Deboto lang yun? Ano kasalanan nun yun? Para sa kalinin nyo? Hindi naman nagrarally laban sa gobyerno. Para bang rally nangyari? Oh. Oh, hampas dito, hampas doon. Oh, pagkatapos, ito ang mga klase ng police meron na tayo ngayon. Tignan ninyo yung PNP. Ano sabi nitong nakaupo ngayon? Yung acting, overacting na. Si Gamboa. Oo. Gustuhan niya na ipatupad niya raw yung mga pulis pumayat, Oo. mga pulis. Yung pala gusto mo, di tanggalin mo yung sa Southern Police District yun ang agaw ng cellphone. Mataba yun eh. Taba nun. At mas mataba ron, yung NCRPO chief, Oo. Mas si mataba Sinas. pa, oo. Hindi ba? Mm. Ibalik mo na lang sila sa pulis, pagpayat na sila. Oo. Hindi ba? Wag mo Ang laking katarantaduhan eh. Puro kunyari eh. Alam mo kung ako yan, yung ganun ang ginawa, ito panahon na para yan, dyan kasama kami. Pagka ganyan ang ginagawa. Pero pagka yung mga corruption, ang issue, yung sa perya, hindi kami kasali dyan. Ha? Kayo na, tinan mo, tumahimik silang lahat. Oo. Ang dami nakikinabang pala sa perya eh. Ang dami. Naku, Diyos ko. Mga kaibigan, nung araw nga, tawag sa mga mamamayag, yung sa dyaryo, dyarista o kaya periodista. Oo. Yun yung inabot ko, periodista eh. O, mga kaibigan. Ngayon, periodista eh. Oo. Ang laking pera nandyan. Oo. Diyos ko. Sa buong Pilipinas kasi, ang dami niyan eh. Oo. Mga perya, hindi nawawalan yan eh. Pero pagka ganyan, yung nilalabag ang karapatan, yan ang talagang paglabag sa Yan. karapatan. Mm. Mga kaibigan. Hindi yung ipasasara yung istasyon dahil hindi marirenew ang prangkisa. Oo. Ang issue dun is prangkisa. Prangkisya. Di ba? Yun ang issue ninyo, mga kaibigan. At saka pangalawa, yung sinasabi ni ba, mawawalan ng trabaho. Ha? Mawawalan daw ng trabaho yung mga pagka naisara yun. Oo. Oo nga, mawawalan ng trabaho. Sino may kasalanan? Yan. Oo. Nagkaroon ng mga paglabag eh. Oo. Yan. Yan ang pwedeng isight ng gobyerno dyan. Kaya pwedeng bawiin yung prangkisya. Nabutasan kayo eh. Oo. Di ba? Unang-una, ang history niyang himpilan na yan eh. Alam naman ninyo. Dun sa mga hindi nakakaalam, di ba? Mm. Kinumpis ka ni Marcos yan eh. Di ba? Tinake over ng gobyerno yan, sinikwester eh. Nung panahon ni Marcos, mga kaibigan. Nung nawala na si Marcos, bakit yan sinikwester? Daming utang yan. Hindi nagbabayad ng tax yan. Hindi ba? Nung wala na si Marcos, pati mga property binigay sa kanila. Binalik eh. Anong binalik? Hindi lang yung istasyon, yung Bohol. Bohol. Napunta sa kanila. Yun. Sa gobyerno yun eh. Hindi ba? Mm. Yung Channel 4 nung araw, dyan sa Bohol.
Sa sa Quezon Avenue, ano ba yun? Quezon Boulevard. Bohol Avenue. Bohol Avenue. Yung istasyon ng ano ngayon. Di ba lumaki na ng lumaki? Hindi ba? Sa gobyerno yun eh. Yung istasyon, yung frequency, yun lang ang kanila. Hindi yung kinalalagyan ng himpilan. Ang nangyari, naging kanila na. Naging kanila Ayan, lahat, oo. mga kaibigan. Mm. Oh. Ngayon, hanggang Marso na Ang lang hirap sila. sa inyo, nagsasalita kayo, nakikigalit din yung iba ron, ha? Yung sa ABS-CBN, sasaro. Hindi naman alam ang history, mga kaibigan. Basta kalaban ni Presidente Duterte, nakikisabat. Oo. Di ba? Parang nung bata ako, laging sinasabi ng magulang, kayo pagka may nag-uusap na matatanda, huwag kayo nakikisabat. Yan, kung yan sabat. Ganun din yun. Hindi naman kayo kasali dyan, ba't kayo makikisabat? Hindi nyo alam ang detalye niyan. Di ba? Wala naman kayong sense of history, wala kayong kasaysayan dun sa mga pinag-uusapan nila. Di ba? Bakit kayo nakikisali? Bakit ngayon hindi nyo murahin si Presidente Duterte? Yan. Dapat si Presidente murahin itong mga follower niya eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Di ba galit siya sa Amerikano? Tapos nakimura sila sa Amerikano, di ba? Nung isang araw, sabi ni Presidente Duterte, kakampi na siya sa Amerikano, pagka tawag doon? Mapipinsala yung mga kababayan daw natin doon. Di murahin nyo na siya ngayon. Sabi mo, kaawa yan. Di ba, minura mo yan. Di siya murahin nyo. Ayan, oo. Ba't ngayon, galit pa rin kayo sa kano? Di ba? Mga siraulo. Mga siraulo. Hindi consistent. Alam nyo yan, hindi magtatagal yung mga pinagsasabi ninyo. Pananagutan nyo rin yan. Tinan mo yung mga nambuli. Hindi na sila makapapasok sa Amerika. Bully lang kasi ginawa nila eh. Di ba? Wala silang basihan eh. Paglabag ang ginawa nila. Kaya hindi sila ngayon makakapasok sa Amerika. Subukan ninyo, ganun din ang gawin nyo. Para hindi na rin kayo makapasok Yan, doon. oo. Di ba? Galit tayo sa Amerika eh. Gustong-gusto nyo rin naman, mapunto dyan. Di ba? Parang yung mga komunista. Yung mga dating kaliwa, di ba? Ang dami ngayon sa Amerika eh. Sa Amerika. At saka iba, atat na atat makakuha ng bise. At saka ang Amerikano, pag gumawa ng batas, ng policy, may basihan. May basihan yan. Kasi ngayon global na eh. May terrorism ngayon. Ang ekonomiya natin global. Kaya meron tinatawag na mga anti-money laundering, tungkol din sa terorismo. Yun lang kwan eh. Yun lang sinabing palalayasin na si Pangilinan sa bahay nila ni Sharon eh. Palalayasin na ni Sharon. Sabi niya gusto mo, kung di totoo, mag-resign ako. Ba't yun, di nyo na pinag-usapan? Yun nga eh. Di ba, tinanggi ni Sharon Cuneta yun? Oo. Nagalit yung anak ni Sharon Cuneta? O ba't yun ayun yung pag-usapan? Yan. Ano dapat pag-usapan doon? Yung mga bagay na yun, hindi pinakikialaman. Kahit sinong presidente, walang ganun. Lalo na. Na nakialam sa ganyan. Kung ikaw ay statesman. Naging presidente rito, naging presidente sa ibang bansa, walang ganyan nakialam. Sila pinapakialaman. Kasi karapatan silang pakialaman. Public ano sila, figure eh. Pero yung ikaw, makialam ka sa buhay ng may buhay, wala kang karapatang gawin yun. Diba? Umalis ka sa pwesto. Sabi pa nga, magre-resign eh. Sinabi nila, hindi totoo eh. Ganun. Mga kaibigan. Kaya yung pagsasalita kailangan ingat eh. Hindi pwede yung salita ng salita. More talk, more error. Ganyan yan. Kinakailangan talaga minsan tahimik eh. Kahit nga yung mga spokesman eh. Hindi dapat laging nagsasalita yan. Yan ang isang katangian ng magaling na spokesperson. Ganyan yan. Sa panahon ni Marcos, ang gagaling ng mga dito makapagsalita lang kasi. Gusto lang kasi makapagsalita. Pero hindi pinag-iisipan. Ito, tatapatin ko kayo, mga kaibigan. Magsukatan tayo. Totoo to. Tayo sa totoo lang eh. Bilangin ninyo
Yan ang gawin ninyo. Mag-research kayo. Bilangin ninyo ang naging pagkakamali ng mga nakaraang administrasyon. O wag na, kasi masyado marami yon. Ito nakaraan. Yung nakaraan na lang. Nakaraan. Ano ang mga naging pagkakamali niyan? Ano ang mga ginawang problema? Di ba? Anong problema ang nilikha nitong nakaraang gobyerno dito sa Pilipinas bago natapos ang termino nila? Alamin mo, ano yung Ang problema? isa ron, Ano? yung nangyaring sa Mama Sapano. Mama Sapano. Gera yun, ha? Oh. Ah. Yung sa 44. Oo. Yung Yolanda. Yolanda. Yung tulong sa Yolanda. Nawawala yun eh. Hindi ma-deklara yung exact na amount. Samantalang Bumuhos ang ano. napakahirap i-research eh. Yung babalikan mo na naman, mari-research natin. Magkano binigay ng ganitong bansa, tulong na ganito. Pero, yung mga tulong na yun, nasaan? Yan. Nawala. Hindi na ma-account eh. Isipin ninyo, anong problema ba ang nilikha nila, iniwan nila, at dinatna ng gobyerno? Mga kaibigan, hindi ba ang inaasahan natin sa pag-upo ni Presidente Duterte, maikokorek ang mga kamalian. Magkakaroon ng pagbabago. Sa pamamagitan nito ng kanyang mga gagawing programa. Di ba? Umpisa. Eto, puro tubig ang pinipigsasabi, paulit-ulit lang eh. Wala namang ginagawa. Hindi ako niniwala may mangyayari dyan, yung mga banta sa mga concessionaire. Concessionaire. Hindi ako niniwala dyan. Sa umpisa pala, sinabi ko na yan eh. Kami rin naman ang pinanggalingan yan ha. Sa simulang pag-upo pa lang, Peter, di ba? Anong sinabi natin? Gawin mo yung ginawa ni Marcos. Ayun. Nung meron ka pang, ika nga, yung napakalakas pa ng suporta ng tao sa iyo. Ngayon wala na, nagdadalawang isip na eh. Yung honeymoon period na wala na yun. Lumipas na yun. Timo, nagpapabago-bago na ng statement, di ba? Marami ng beses. Paano kang pagtitiwala? Tsaka useless na eh. Na umasa pa tayo eh. Di ba? Na magkakaroon ng correction eh. Di ba, ang sabi na naman dito sa tubig, Kwan, may bagong kondisyon pala. Na ipapasok. Ganun ba? Oo. May bagong kondisyon sa mga kontrata. Pero sila rin nakakawa. Di sila rin pala. Oo. Ngayon, kung hindi raw masusunod, ipagdasal daw na wala magka-interest. Isipin mo yun, ha? Pareho namang walang benepisyo sa bayan yung sinasabi na yun, eh. Meron ba yun? Wala. Wala naman, eh. So, useless na pinag-uusapan niyan kasi parang, personal niya lang, eh. Yung gustong mangyari. Hindi kasali ang public interest, eh. Yun. Puwera tayo eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang ng pag-upo niyan, yan na agad ang mga naging paksa natin, hindi ba? Gawin ninyo yung ginawa ni Marcos, patakbuhin ang mga public utilities ng gobyerno. Gobyerno na. Pero kung kukunin mo rin yan dyan, para ibigay lang sa ibang oligarch, kakampi, hindi tayo gumagawa ng mabuti. Walang nabago. Tapatan na tayo. Oo. Di ba? Magtapatan na tayo. Useless na rin eh. Tignan ninyo, yung mga ginagawa, ito, nagpadala sa Iraq ba? Si Simato. Si Mato. Wala yan si Simato. Ano yan? Ginaya mo lang si GMA? Oo, yan din ang trouble. Pinadala ni GMA yan sa Lebanon ba yun? Ano ginawa niyan? Nanggulo lang dun eh. Nang away lang. Nakipag-away dun sa ambasador. No. Tapos nag-report siya kay GMA. Ang sabi niya,
inireport niya yung ambassador, wala daw yung ambassador doon. Oo. Di ba ililikas din yung mga OFW ron? Yung pala, nando doon. Nandun. Tinawagan ni Gloria, sabi, ambassador, bakit? Sabi ni, wala ka raw. Sabi ni Shimato. Hindi, nandito ako eh. Si Shimato nga ang wala eh. Siya pala nagtatago. Kasi gera yung pinuntahan niya. Gera. Mga kaibigan. Diba? Iyan, asahan ninyo. Ha? Ano ang i-evacuate niya? Baka yung pera ma-evacuate dyan. Malaki pondo Ha? na nakalaan dyan. At saka merong napakalaking twist sa development, di ba? Ng development dahil nagbago ng statement si Trump. Si Trump. Maganda naman yun kung mababawasan ng pinsala, di ba? Wala namang masama, di ba? Mabawasan ng tensyon, okay lang. Yung mga Pilipino ngayon, umaalma. Ba't nyo kami lilikas dito? Ba't nyo kami pipilitin? Diyan, wala naman kaming trabaho. Yan. Tapos may kung ano-ano, Department of OFW. Kasi para saan yun? yung evacuation, yung repatriation, may pondo yun eh. Yun ang totoo nun. May pondo yun, napakalaki. Kawawa naman yung mga magnanakaw pag di natuloy ang Pag di gera. natuloy, Ha? pag walang evacuation, walang repatriation, walang pondo. Tsaka yung Department of OFW, niniwala ka ba ron? Nako, Diyos ko. Ano benepisyo nun? Sige Basa na papel yan eh. Basang-basa na. tingnan Araw ninyo, pa. para bang ang nangyayari ngayon, pinalalaki nila ang employment sa gobyerno. Na wala namang silbi. Puro patabaing baboy. Alin, yung himpilan ng gobyerno, yung mga istasyon ng gobyerno. Oo nga, sayang Puro yan, laki ng ginagas ng gobyerno dyan, walang silbi yan. Wala Ang laking network pero wala eh. Hindi Kung pa kinabahan. yan, effective yan, bali wala sana. Hindi siguro nila pinapansin ng mga oposisyon kung effective yung gobyerno, yung istasyon ng gobyerno. Yung mga agency niyang gobyerno na yan, na may kinalaman sa PCOO. Oo. Ang laki ng pondo niya, no? Ang laki. Oo. Pasweldo ka ng pasweldo dyan sa mga walang ginagawa. Tapos gusto mo, OFW, department. Anong department? Bakit? Meron pa ba tayong deployment? Pakunti na nga ang deployment eh. Aanin mo yung department. Dadagdagan mo pahirap sa OFW. Sisingilin nyo na naman ang panibago. Dumadami Habang lumalaki ang departamento, kinukuha yung perang yan lahat sa OFW. Yan. Hindi ba yung nung panahon ni Marcos, kinu-question namin si Cablas Ople noon eh. Bakit ninyo ginamit sa pagbili ng building ng OWA? Yung pera ng mga OFW. Government agency yan tinayo ninyo. Hindi ba? Dapat manggaling ang pondo niyan sa pera ng gobyerno. Kasi yung OWA fund, trust fund yan eh. Hindi naman pera ng gobyerno yun eh. Mga kaibigan, sipin ninyo, ngayon, ano mga problemang alam nyo, yun lang nilikhang problema ngayon sa pagpapapasok ng mga inchik dito sa bansa. Paano mo lulutasin yan? Sige nga. Out of control na eh. Talagang pasukan na lang pasukan. Sipin mo, isurrender natin ang ating... Tingnan ninyo yung Indonesia ngayon, di ba? Okay, pupunta rito sa yung inaangking nagpadala ng barko ron eh. Yung Indonesia, hindi nga kasi lalaki ng barko nila. Pero nagpadala ng barko. Ba't di sila makalapit doon? Bakit dito, pinapayagan eh? May kasunduan eh. Mga kaibigan, tapos sasabihin natin, kakampi tayo sa kanon nagpe-playing safe ka? Yun. Ligtas katawan lang? Bahala na taong bayan? Wala nang magtitiwala ho eh. Mga kaibigan eh. Kung kayo, titignan ninyo yung mga bansang malalaki, hindi naman tayo kailangan ng Amerika. Sino may sabi sa inyo kailangan tayo? Oo. Tanong ko sa inyo, ano kailangan dito ng Amerika? May base militar pa ba rito? Di ba wala na? Wala na. Anong pinagayabang nyo? Kaya lang gano'n ang Amerika,
may mutual defense treaty lang kasi tayo ron. Kaya yung pag-i-invade... Hindi ko makaasta, hindi alam kasi ng mga gago. Oo. Ito mga moron, yung ba mga kwan lang? Oo. Meron. Miron. Mm. Miron na, moron pa. Moron pa. Di ba? Puro ron eh. Oh. Mga kaibigan eh. Oo. Hindi nila naintindihan yun eh. Anong kailangan ng Amerika dito? Oo. Sige nga. Oh. Pagka kumilos ang Amerika, nasa letra yon. Talagang hindi basta kumikilos yun. Ganyan yan. Eh, bakala nila eh. Itong Amerika, nangihimasok. Itong Amerika. Kaya nga nakapasok yan dahil nawala base militar dito eh. Oo. Hindi ba? Mm. Nakapasok yan China eh. At saka abusado ha. Oo. Kita mo. Sige ikaw, sa palagay mo, sentido ko mo, magagawa ba nila lahat yun? Mm. Nang sila lang? Oo. Ha? Hindi. Wala akong magtitiwala sa atin. Kita mo, yung mga repatriation na yan, kaya yan matuloy at hindi, immaterial eh. Material. Ang importante, walang mag-share ng intelligence information sa iyo. Bakit? Ba't namin kayo isasali rito? Baka mamaya Ilikpan ninyo. ilikpan ninyo sa kapwa sa kalaban. mga kaalyado nyong incheck to eh. Oo. Di ba? Tsaka isipin mo Hindi na namin kayo isasali sa seguridad kung gawin yun. yung pagtatayo ng mga incheck ng kung ano-ano rito, kung narito ang base ng Amerika, hindi Hindi nila magagawa hindi yun eh. magagawa ng incheck yan. Diyos ko, harang sila dyan. Pagkatapos, nagkakaroon ng statement si Presidente Duterte, kumakampi pa sa incheck, militaw. Ano gagawin ng Amerikano? Hindi, ikaw na lang, tayo na lang. Halimbawa, wag ng bansa sa bansa. Oo. Ikaw at ako na lang. Oo. Pagtitiwalaan mo ba ako ng ganun? Oo. Ha? Hindi na, pagkano. Siyempre, yung salita mo, doon kita susukatin eh. Di ba? Tsaka yung ginagawa. Yung credibilidad ang nasisira. Yung integrity na wala. Nawala. Sira. Diyan pa naman sa foreign relation, napaka-importante niyan. Kaya kailangan talaga ingat sa pagsasalita. Si Duterte, very vocal eh. Frontal kung magsalita. Combatant. Combative, di ba? Ang style. Ganyan. Combantrin. Ganun eh. Combantrin. Si Obama nga namutla eh nung murahin, isipin mo. Hindi tama sa isang statement yun. O head of state. Ngayon, kaya namin sinasabi ito, hindi para pulaan lang. Hindi ba? Sinasabi namin ng totoo, baka sakaling magising pa kayo eh. Oo. Yung observation natin, yung totoo yun eh. Hindi ba? Tayo naman hindi tayo nga Hindi namin kailangan mag-sip-sip. Ang gusto lang namin, mapabuti. Pagka naging tama ang mga desisyon ng gobyerno, makikinabang ba kami? Hindi. Makikinabang kami. Pag nakinabang ang tao, makikinabang kami. Yan. Yung huling salita ni Presidente Duterte, tama yun. Hindi namin sinasabing mali. Pumanig ka sa Amerika. Ang kini-question lang natin, yung ba may credibility pa? Di ba? Bali, wala na yun. Wala na. Kita mo, yung senador sa Amerika, na pina-blacklist dito. Di ba? Pinapa-blacklist. Ano sabi nung Amerika? Yung sinasabi natin. Ano sabi natin una? Bakit? Interesado ba silang pumunta rito? Ayun ang sinabi. Wala naman akong balak pumunta dyan. Eh. Yan. O di ganun. Di tama na naman ako. Di ba? Lagi kami. Nasa tama eh. Mga kaibigan pagka ang iniisip mo, yung tama ang pag-iisip mo, ang magiging resulta tama. Oo, kasi ang pinaka-importante lagi, yung sentido común. Oo, yan eh. Yan ang Sa lahat ng bagay. hindi umiiral sa ibang opisyal eh. Nawawala yung sentido común. Walang sentido Ba't mo. ka lalabas sa Amerikano? Sentido común. May labang ka ba dyan? At saka anong dahilan? Ha? Anong ginawa sa'yo? Ba't naging ganong kalaki galit mo? Hindi kaya yun galit-galitan para... Ika nga po ayun, para maging mabuti siya sa paningin ng kanyang sponsor. Hindi niya alam, lumilika ng ano yun. Panganib sa bansa Akala nila natin. kasi, may ginawa ka ngayon. Pwede natin, baliktarin niya sa susunod na pagkakataon. Yun lagi nasa isip nila Oo. Kasi,
Pag sinuswerte yung tao, akala niya, araw-araw Pasko. Tuloy-tuloy. Di ba? Mm. Oo. Paano yan? Yung bang gera yung bang pinatay yung general ng ng Iraq, naisip niyo ba yun? Mm. Na mangyayari yun? Di ba hindi niyo naman naisip Wala. mangyayari yun? Mm. Nagulat na lang tayo. Natakot na lang kayo. Di ba? Mm. Kaya bigla tayong kakampi sa Amerika. Pwede palang gawin sa inyo yun. Di ba? Ano yung mumurahin mo yung ICC? Kasali tayo ron Nung una Hindi, umalis na tayo ron. After the fact. After na. Mm. After the fact, pwede ba yun? Mm. Ha? At saka, pag tayo nagkakaroon ng ganun mga desisyon, nakamarka yan. Ito na lang, ha? Halimbawa, gumawa ka ng krimen. Mm. Karaniwang krimen. Gumawa ka. Huliin ka. Di ba? Mm. Pwede ba sabihin, hindi ko na kinikilala ang gobyerno. Hindi ko na kinikilala ang batas nyo ng gobyerno to. Ibig mo sabihin, hindi ka nahulihin. Huliin ka pa rin. Oo. Kasi nung gawin mo yun, naroon yung batas Oo. Kahit na ba nawala yun Sana, bago ka gumawa ng krimen, umalis ka muna. Mm. Before the fact. Oo. Di ba? Ganun yan. Mga kaibigan. Hindi. Masyado tayong Ito naman mga gustong-gusto naman ito Mm. ng mga magnanakaw. Iba, siyempre. Habang may binabanatan siyang ibang magnanakaw, natutuwa yung mga nakapaligid na magnanakaw. Yung nakikinabang. Oo. Di ba? Oo. Hindi tayo kasali dyan. Kaya yung masamang balita. Yung pagnanakaw natin, hindi niya nakikita. Oo. Pero yung pagnanakaw lang nila makikita. Kaya swerte tayo. Mm. Nakikinabang ngayon sila. Yan. Diba? Maraming issue ngayon na takpan At ang hindi alam ni Presidente Duterte, tuwan-tuwa rin ang mga magnanakaw habang meron siyang inaaway. Oo. Lalo na ngayon. Mm. Ilang taon na lang di ba? 2 taon Wala naman silang ibang gagawin kundi lumipat lang naman sa bandang huli. Oo. Di ba? Sasampay na naman yan doon sa alam nilang pwedeng makinabang sila. Di ba? Mm. Parang baboy yan ikaw, saan ka pupulutin? Yan. Ang mabigat yan. Di ba? Mm-mm. Huwag mong asahan yan alam mo yan kasaysayan na ng Pilipinas yan Di ba? Nakinabang din ng marami diyan kay Cory, nakinabang kay Estrada, nakinabang kay Gloria, kay Ramos. Di ba? Yung iba nga, mula pa kay Marcos, nakikinabang na. Hanggang ngayon, nakikinabang pa. Kung sino presidente, dun sila Oo. Di ba? Ganyan na nangyayari sa atin. Kaya namin sinasabi yan kasi pag yan, alam mo, ang katumbas na lang na pwede mong gawin, yung bayan ang maging kakampi mo. Yung totoong kampi, hindi yung bully, lang yan, sa social media lang yan Pag nagkagulo, wala yan. Wala magagawa yan. Mga kaibigan, di ba? Paano yan? Mabuti pa nga yung mga taga-Iraq Di ba? Talagang lalaban yun. Oo, Ito ba mga palaban ito yun. lalaban? Wala rito noon. Oo. Akala mo mga lalaban talaga Doon may mga suicide bomber doon. Papakamatay. Dito meron ba noon? Di ba? Nagsusuot ng bomba sa katawan, Oo. Dito sinusuot yung pere sa bulsa. Hindi bomba. Di ba? Oo. Yan ang lagi nating isipin. Maging practical, yung common sense, lagi nating paiiralin. Para yung katwiran talagang lumulutang. Yan di ba? Yun ang kabutihan na malakas ang common sense mo. Alam mo yung common sense, yan ang dapat magkaroon ka. Alam mo, kahit di ka nag-aral, ang isang tao, kahit hindi nag-aral yan, ang importante sa tao, yung common sense. Yun. Dapat merong kanon. Yun. Pagka meron ng tao nun, malakas ang reasoning power niya. Kahit sa batas, Kahit sa batas. mauunawaan mo Oo. ang batas. Pag meron kang common sense. Pag may common sense ka, maunawaan mo kung ang batas ay mali o tama. Bakit ginawa yung Kung batas na yun? ina-apply na tama ang batas o hindi. Kaya ang mga hukuman natin, maging ang Korte Suprema, bumabase dyan
sa sentido komun. Hindi, katulad ng Korte Suprema. Ano ba tungkulin ng Korte Suprema? Di ba? Hindi naman trial of facts yan eh. Hindi trial court yan. Katulad ng mababang hukuman na ididemanda ka ro, lilitising ka ro. Hindi ganun ang trabaho ng Korte Ang Suprema. Korte Suprema, pagka lang merong apela doon, titignan lang nila kung merong abuse of authority, kung merong mali sa interpretasyon ng batas. Kung tama ang application ng Kung batas. tama yung aplikasyon na ginamit ng lower court. Halimbawa, Mm. hinatulan, may ibinabanghatol ang lower court. Di ba? Tapos umabot yun sa Korte Suprema, dinulog doon. Ang sasabihin lang ng Korte Suprema, ang titig nila ron, tama ba ang ginawang desisyon ng mababang hukuman sa paggagawad ng hatol? Sa O hindi? Sa conviction na ginamit. Lahat ng mali doon, hanapin nila. Kasi tandaan ninyo, ang unang-una na dapat isaalang-alang sa paggagawad ng hatol, yung hinahatulan dapat beyond reasonable doubt ang paghatol. Anong ba naging rito? Yan. Ang di ba? desisyon. Yan. Kaya kung may mali, hindi rin pakikialaman ng court, ibabalik yun sa lower court. Bistahan nyo uli. Ganun Ginagawa ang paghatol ng mababang hukuman ayon sa batas. Ayon sa batas. Ang Korte Suprema, ganun din. Magpapasya sila, sasabihin nila kung naging tama o mali ayon sa batas. Kaya lang, meron siya lang gagamitin. Ano yun? Yung sentido O común. yun. Kaya maraming desisyon dyan binase. Alam nyo, may mga abogado, walang sentido común. Yan. Totoo yan. Totoo yan, ha? Very technical. Sip mo, lawyer, walang sentido común. Makikipagdebate pa sa'yo Mga kaibigan. Oh. Magbibigay ka ng isang mga halimbawa batas, desisyon na labag sa sentido común. Yan, Ang labag sa, yung sinabi mo kanina natin, yung kay Bong Revilla. Yan. Yan, labag sa sentido komun yan. Yun. Napakaliwan. Hinatulan mo yung isa. Yung iba, si Bong, yung dalawa, si Bong Pinalaya mo. Pinalaya mo. Samantalang iisa dapat ang hatol dyan. Tsaka, nasan ngayon yung elemento ng krimen? Yung Doon sa conspiracy. plunder. Di ba? Common Ano yun? sense. Yung conspiracy. Common sense, pag yung isa ay nabserto mo, absertuhin mo lahat. Yun. Yun ang doktrina di ba? Ngayon, doon sa Maguindanao, bakit yun na-abserto? Yan. Ang daming technicality dyan. Iisa lang ang witness. Ano ginamit? Ang pinagmasihan dyan, sentido komun. Sapagkat yung krimen, talagang napakalaki. Hindi magagawa ng kung sino lang tao, kundi ng mga may kapangyarihan tao. Doon sa lugar na yun. Sa lugar na yun. Walang ibang pwedeng... Walang pwedeng ibang Walang gumawa. ibang demonyo ron Kayo lang yung demonyo ron Kumbaga, isang lugar na impyerno yun Diba? Ang bida ron, demonyo. Ay nangyari yung kademonyon, wala yung demonyo. Ano ka, naloloko? Pwede ba mangyari kademonyohan, walang demonyo? Yun. Nangyari ang krimen, May walang krimen, kailangan merong... kriminal. Yeah. Doon bumase yung judge. May krimen Sino gagawa niyan? Sa madalit sabi, kung ating pong pag-aaralan, di ba nabanggit ko na sa inyo ito, nagpaliwanag niya sa akin si Attorney Alan Pagya. Yun. Magaling Nung yun. siya'y laging nakikinig dito pumanaw na si Attorney Alan Pagya. Ang sabi niya, alam mo, tama yung sinasabi mo lagi na sentido común. Kaming mga abogado niya, nung nag-aaral kami, tinanong namin ng professor namin Siya niya, nung nag-aaral siya. Sabi niya, argumento, batas ang gagamitin mo. Di ba? Sa hukuman. Pareho kayong abogado abogado ng defense at saka ng yung accused, yung akusado. Pareho kayong pinag-aralan ako kasi tinanong ko yun Di ba pareho kayong pinag-aralan?
sa batas? Ba't iba-iba ang opinion nyo? Yun, sabi niya, diyan papasok yung sinasabi mo. Tinanong namin yan sabi sa professor namin, paano anya kapag kami naubusan na ng batas na gagamitin? Naubusan na ng argumento. Oo. Ganyan. Nagagamitin sa argumento. Ha? Ano ang gagamitin namin? Ang sabi ng professor, common sense. Yun. Oh. Pinakamatibay yun. Ano yung ibig sabihin? Ano yung common sense? Kung inyong pag-iisipang mabuti, yan yung tinatawag na wisdom. Oo, andyan ang wisdom. Ano ba yung wisdom sa Tagalog? No. Karunungan. Yun, andyan ang karunungan eh. Hindi ba? Mm. Mga kaibigan. Nakita mo si Solomon? Oo. Solomon ba nagpakadalubhasa sa batas? Hindi. Ha? Pero bakit napakatalino ni Solomon? Common- Binigyan siya ng wisdom. Wisdom. Example, saan nakilala si Solomon yung hatol niya sa pinagagawan yung bata? Oo, yung dalawang babae. Meron dalawang babae, pareho nagke-claim na sila ang nanay ng bata. Alakwahan niya yan. Hindi, akin yan. Sabi niya. Sige. Sabi ni Solomon. Kuha kayo ng ano. Ano sabi ni Solomon? Sige, patayin niyo yung bata. Hatiin nyo. Hatiin niyo. Bigay nyo sa kanila pareho kalahati. Para tigkalahati sila. Hindi pa tinanong, ano gusto mo? Yung torso o yung ano? Yung tunay Yung na bandang ina. itaas ka ba o yung bandang Oo. ibaba? Yung Ha? tunay na ina, umiyak agad eh. Oo, Ano nangyari? Lumabas ang katotohanan Oo, lumabas. Inapply niya yung common sense Sentido común. Yun ang tinatawag na sentido común, mga kaibigan. Oo. Hindi ho na pag-aaralan sa eskwela yan Hindi. Pagka wala ka niyan, mahina kang klaseng Kaya tao. may mga desisyon. Yung anong yan, labag sa human nature. Labing ganun. Na? Yung ganyang klase, hindi pwede. Hindi, kung iisipin mo, pinahati ba yung masisyak ka Oo. Di ba? Kung ikaw yung nandun anong klaseng batas yung pinagsasabi mo? Di ba? Ba't mo pahati yan? Labag sa batas yan, human rights violation yan. Kung ngayong gagawin yun, di ba? Pero doon nakilala, Pero ano nangyari? lumitaw yung tunay. Lumitaw yung tunay na nanay ng bata. Dahil Sino yun? Mm. Yung hindi pumayag Oo. na ang magpaparaya siya, Sige, ibigay niyo na lang sa kanya. Mm. Kaya nung sinabi niya yun, nagkaroon ng tamang desisyon. Yun. Doon nagbase ng desisyon si Solomon. Ibigay niyo doon, yun ang tunay na nanay Oo. Di ba? Hindi itong hayop na ito. Yung human nature lumabas. Ito'y kidnapper Ganun yan. ito. Di ba? Oo. Walang iya ito. Baka nangunguha ng bata ito. Oo. Baka may banyan dyan sa labas. Oo. Nangunguha ng bata. Mm. Tapos sasabihin niya, anak niya. Kita na ninyo, mga kaibigan. Maraming desisyon ng mga korte ibinase dyan Oo. sa common sense. Ang tawag nila ron Solomonic Decision. wisdom. Mm. Di ba? Kaya yung mga Solomon... Pero kung iisipin mo, common sense yun Oo. Ang isang head of state, kung magdidesisyon, kailan Solomonic. Oh. Yung hindi malalagay sa peligro ang interes ng bayan. Yan. Kaya namin sinasabi to, baka sakaling magbago si Digong. Oo, Magbago ka na. Hindi pwede extreme. Huwag kang magpa-prostitute sa mga nakapaligid sa'yo. Di ba? Oo. Kita mo ito, tinanggal yun sa custom Yung Tinanggal na. commissioner. May bagong in-appoint. Na naman. Ang apelido, Lima. Nako, Diyos ko. Mga taga Davao rin. Mm. Siguro, lahat para kanya-kanyang... Lahat ng naupo dyan, yumaman hindi. Ba, siyempre. Tinatanong pa ba yun? Naghihintay pa raw yung Guerrero, makapal din ang mukha ng general na yun. Ano? Ba talaga nagagawa ng pera Kung Wala. sabing Philippine Military Academy, pweh! May mga nagsasalita nga dito sa ating chat room, mga reaksyon.
Oh. Isa Nazareno, sabi ni Mount Bautista, Translasyon 2020, mga pulis nasiraan, Nazareno. Mga deboto, pinaghahampas yung mga nakayapak. Tinatapakan ng mga sapatos na balat, di sakit nun. Hindi yung balat na sapatos lang yun, combat shoes yun Combatsis yun. Ang sakit nga nun. Ang bigat nun Tsaka parang yun, yung antigas ng ilalim nun, Oo. mga kaibigan. Parang bakal na halos yun. Hindi, ang alam kong combat shoes may mga bakal sa dulo yun. Yun, oo. Yung dulo nun. Kaya pag tinadyakan ka nun, pwede ka sumuka ng piano. Naglagay pa ng barbed wire sa mga gilid, sipin mo. Sumobra, no? Sumobra. Kala mo, Warzone Hindi, tsaka yung kinukunan ni Jumbinirasyon, yun huy, Una, trabaho niya yun, di ba? Oo. In-exercise niya. Kailan pa naging bawal niyo sa Nazareno mag-cover? Yun na nga Ngayon lang. Ngayon lang. Nangaagaw kayo na. Ito yata nangaagaw ng cellphone, binebenta ro sa sa Quiapo Oo, Diyos ko. Yung mga GSM, galing sa magnanakaw. Isipin ninyo, walang sanction yan. Ba? Sibakin nyo yan. Hindi mapagkakatiwala ang pulis yan. Panganib yan. Hindi lang sa kalayaan ng mga mamamahayag. Sabi pa hindi niya raw alam na si Jumbinirasyon. Sinungaling pa Oo. Mga kaibigan. Kahit na. Isipin mo yun. Ibig mo sabihin, kung pangkaraniwan tao, di lalo na. Oo, lalo na. Baka binugbog nyo pa Kahit yun. karaniwan tao, hindi dapat gawin yun. Di ba? Yan. Kung bakit mahalaga ang kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, kung bakit dapat ninyong pahalagahan yan. Kita mo, yan ang example. Pagka ganyan na yung mga pulis, abusado na, nilalabag na ang karapatan mo. Yan. Hindi mo na magagamit yan. Yan pambubuli mo, hanggang ngayon na lang yan. Yung pambubuli nyo, isipin nyo, nakukubera ng freedom. Pambubuli, yung Yan iba. Tsaka yan isipin mo, yan kumbaga, okasyon pang religion yan. Religious exercise. Religious exercise yan na sila talagang naniniwala ron, pipigilin mo. Hindi, tsaka meron tayong separation of church and state. tsaka Nandun lang kayo para Oo. isupervise ang kaayusan. Oo. Hindi para mandahas. Oo. Ang ginawa, ang marching order, pag saktan nyo. Para wag ganyan lumilitaw na marching order. Talagang yan. sinadya na Sinadya yun. gamitan ng combat Ng shoes. pwersa. Pinag-aralan, Pinag-aralan. Isipin mo, bakit Tatapak-tapakan ka. naroon ng Marine? Oo. Bakit may Navy ron? Air Force pa. Tapos yung isa dyan. Sige, gawin nyo nang gawin niya kung gusto nyo. Hindi naman kayo takot sa missile di ba? Tapos ayayabang nyo, wala naman kayong gano'n. Napanood mo, di ba, yung binomba si Naku, si Salami. Oo. Mo, naging salami. Palaman sa tinapay. Oo. Accurate, Diyos ko, lahat yun, todas. Wala nakaligtas doon. Merong comment dito si si Attorney Berteni Toto Kausing. Toto. Ito sabi ni Attorney Kausing. Favoritism of General Batan. Ito yung pangalan ng nung chief ng Southern Police District. Kung hindi pala reporter ang nag-record ng video sa gulo sa translasyon ng Black Nazarene, kumpiskahin niya ang cellphone at buburahin ang video. Ito ang sinabi ni General Batan. Tama, yun ang sabi niya Akala niya raw, hindi niya na nakilala si Jumbinirasyon. Kikilala mo yung kaya hindi. Hindi mo dapat gawin yun. Ba't kayo nag-ooperate ng wala sa batas? Batas ba yun? Kahit ba privado yun, kahit sino Hindi dapat kumpiskahin. Batas ba yun? Bawalan mo.
Sinaguto sa'yo. Na hindi mo nga dapat bawalan yun eh. Oo. Hindi naman kinukunan yung pribadong galaw mo eh. Oo. Pribado ng galaw ng publiko kinukunan nun eh. Hindi, tsaka protection din ng publiko Oo. yun. Diba? Publiko. Kaya kita mo, mabuti yung may media. Eh kung wala media ron, malalaman nyo ba ganun ang ginagawa Ang nila? nasaktan dyan, mahigit 1,000. Oo, ang Sipin mo, dami. 1,000 katao nasaktan. Maayos. Kala ko maayos. Maayos ang pagkakataw. Ang gulo. Tapos sasabihin ng isa, niya, inayos ko yan. Ang totoo niyan, ang talagang order na yan, galing sa ano yan, sa intelligence community. Kasi alam nila may threat. Kaya ganyan dyan. Wala naman tayong sinasabi na hindi dapat mag-provide ng security. Kailangan talaga yun. Pero, yung sobra, masyadong excessive yung ginamit ninyong kapangyarihan. Mabuti na lang yung pare dyan sa Quiapo, nung malapit na sa Quiapo, dahil napipili tao, inaharang ng mga polis, sundalo eh. Sabi, payagan nyo na. Kasi talagang baka magkaanuhan eh. Lumulusob na yung mga tao, galit na eh. Talaga sasakalin na rin yung mga polis eh. Sipin mo, kung nangyari ba yun. sila? Kung nangyari, mananalo ko ba sa taong Sa bayan? dami nun. Milyon yun. Tigi-tigi isang batok lang yun, patay na kayo. naku, Diyos ko. Hindi lang naisip na yun. Oo, hindi na naisip yung religious. Tsaka meron pa silang inihanda ron yung kuwan parang satellite na hindi oo. ano raw yun masama raw sa katawan yun. Yun, oo. Binubugas sa tao, nahilam sila, oh. Hindi, ano raw yun, yung sound yun. Sound. Iba pa yun. Iba pa yun. Oo. Iba yung sinasabi mo, Ako yung nga, nilalagyan ng ang sabi sili. ko nga, kung iba-ibang reliyon yung ginawa nyo yan, patay kayo. Di ba? Wala akong tinutukoy pero kung ibang reliyon yan, ganyan ninyo, mapapalabang kayo. Kaya ibig ko sabihin, ito ay opener din sa mga pulis. Hindi basta... Na walang hiya. Oo. Hindi basta religious exercise, gagawa nyo ng ganyan. Ingat kayo. Di ba? Pag sa iba nyo ginawa yan, ako. Tsaka yung religious exercise, by the way, batas yun. Oo, hindi mo dapat... Palayaan nila mag-exercise niya, kinikilala yan. Lalo na yung tradisyon na yan, matagal na yan. Kita mo si Saldran dyan na-convict. Nanggulo sa simbahan, nagsisigaw. Convicted siya. Namatay siyang convicted. Oo. Nung ibinurol siya, convicted pa rin siya. Convicted pa rin. Kaya ganun si Erap Oo. gusto ni Erap baguhin, matanggal na siya convicted. Hindi pwede. History yun eh. Hindi mo kaya Mararatay ka sa higaan, convicted ka. Ibuburol ka, convicted ka na. pa rin. Patay ka na, convicted ka pa rin. Kasi ang lumilikha sa tao, yung kasaysayan. Hindi tao lilikha niyan. Yun. Ganyan yan. Kaya may kasabihan, hindi mo matatakasan ang kasaysayan. Hindi mo kayang baguhin yan. Lilitaw at lilitaw, yun totoo. Yun. Sige. Okay. Basa muna tayo, Judge. Mukhang nagpapaiwatig si Bongbong Marcos na tatakbo raw. Oo. Tumakbo ka. Oo. Kung gusto mo, wala na. Kung yung convicted nga, nakakatakbo. Hindi ka naman convicted. Di ba? Oo nga. Oo. Dito, libre lahat. Wala namang maawat sa yung gawin mo yun. Kanya nga lamang, eto napapala natin. Kapag ka gusto ninyong paikuti na lang ang buhay natin sa Dilawan at saka sa Marcos, wala na mangyayari. Wala na. Magpapalitan na lang. Oo. Parang bola na lang. Sino mali? Itong kasalukuyan. Bakit? Kinuha nyo si Vice President Leni Robredo. Binigyan nyo ng pwesto. Napasubo kayo nung alukin, akala nyo hindi tatanggapin. Tinanggap. Napahiya kayo. Nataranta ngayon ng mga nakapaligid. Baka may mabuko rito. Oo. Siyempre, si Leni Robredo, siya ang may kredibilidad sa foreign relation. Oo. Sa mga bansa sa labas ng Pilipinas. Oo. Hindi na itong nakaupo na presidente ang ginagalang nila. Ang binibigyan nila ng respeto kahit na
kung ano lang yung pwestong binigay sa kanya, co-chairperson lang ng anti-drug campaign, mga kaibigan, siya ang binigyan ng kortesiya. Oo, kasi vice president yan eh. Ibinigay sa kanya ang mga Oo, datos datos. na kinu-question ng iba. Mm. Sino kayo? Oo, Asan ang intelligence nyo? yun. Kung ikukumpara doon sa mga Mabuti na lang may mga ganong intelligence, information. Kung hindi, napaglululoko tayo nitong mga taong ito na nakapaligid. Mga kaibigan. So, nasan ako? Ayun, si Robredo ang nagbigay ng impormasyon. Hindi, siya kanya binigay. Sa kanya binigay. Kasi siya nagsabi Meron sa siyang media. basihan. Oo. Hindi magsalita yun ng wala. Mm. Ngayon, nung kinuha niya, dapat ang tamang ginawa, kinaibigan nyo. Sinuportahan ninyo. Yung totohanan. Palibasa, hindi totohanan. Oo, yun eh. Di ba? Ang balak lang yata ay sirain. Kamukha nung ginawa nila Cayetano kay Binay, di ba? Mm. Siniraan. Ganun ang gusto nila kasi yung vice president, automatic yun ang number 1 na contender Oo, yun. sa presidency. Automatic yun Huwag yun tayo magloko. Kung hindi nyo alam yun, mangmang kayo na sobrang mangmang na kayo. Di ba? Mm. Huwag na kayong magpanggap, huwag kayong magkunwari. Yun ang reality. Oo. Kung ako kung maganda layunin ng gobyerno talaga, kinaibigan nyo yan. Di, sa pamamagitan ng mabuting relasyon at pakikipagmabutihan kay Vice President Leni Robredo, alang-alang sa bayan. Kung ang talagang pinagmamalasakitan ang bansa at mamamayan, yun ang ginawa nila. Oo. Hindi. Mga kaibigan. So, ano magiging resulta niyan? Iikot lang tayo sa dilawan. Dapat wala na sila Kung ginawa ninyo, kasama nyo na rin lang si Leni Robredo, naging kaibigan nyo. Yun. At hindi pa yun. Hindi sana kayo nagkukumahog ngayon sa pagpili ng papalit para magbigay ng proteksyon. Tandaan ninyo, ang isang nakaupong presidente ngayon, pagka naluklok na sa pwesto, ano susunod na pinag-iisipan? Ba, yung ibig sabihin magiging sitwasyon niya pag wala na siya. Yan, yung pagbaba. Yung pagbaba. Yan ang iniisip niyan. Di ba yan ang sinabi natin nung kay GMA? Oo. Di ba? Sa Pilipinas, ganyan ang reality. Ang pinag-iisipan na yung pagbaba. Pagka Kasi wala may na kasalanan Oo. Pag may ginagawa kang kasalanan, yun ang iisipin mo. Pero kung malinis ang iyong konsensya, si Pinoy, pinag-isipan niya. Naloko siya nung bata niya. Oo. Si Paquito Ochoa. Oo. Umpisa pa lang, sabi ni Pinoy, nag-uusap daw yan. Sabi raw ni Pinoy, naku, mukhang babalikan ako nito pagbaba ko. Anong gagawin na? Sasama ka pa ba sa akin? Ganun. Paghandaan na natin yan, sabi ni Ochoa. Kaya nagnakaw ng nagnakaw. Yun. At saka hindi nila akalain yung kay Robredo Ang masama nangyari, dapat tapos na yung Marcos, tapos na yung Aquino. Oo. Dapat magsimula na kay La Robredo. Ano ba pakialam niya? Kasalanan niya bang mapasali doon? Oo. Nung bang bago siya isinilang, nakakontrata na siya sa Liberal Party? Oo. Ha? Walang kaya isip-isip yung kandidato. Masyado kayo, magaling pa kayo sa Diyos, ha? Di ba? Lahat na lang dilawan, lahat na lang liberal. Mga gago. Dapat makaalpas na tayo sa Marcos. History na lang sila. Maging leksyon ng kasaysayan ang mga Marcos at Aquino. At panahon na para humanap tayo ng bagong mamumuno. Dahil kung hindi, wala nang mangyayari sa bansa natin kung magpapaikot-ikot lang tayo dyan. Mga kaibigan.
Oh, yan. Habang panahon tayo magkakamali. Mm. Ito raw ang krimen na nagawa nila nung pulis, si Batan. Ihabol ko ito sabi ni Attorney Toto sandali. Section 4, Crimes Against Religious Worship. Yun na. Article 132, Interruption of the Religious Worship. The penalty of prison correctional in its maximum period shall be imposed upon any public, revised penal code. Oo. Hindi ko na mababasa, attorney, pasensya na ha. Wala na. Kung sakasakali, baka isama ko ito sa column. Oh, yun. Oh. Oo, sa pagbanat.